Gov, follow up lang po. Sa assessment po, Gov, sa nagluntad nga linog, nagtaas ba ang danyos, Gov, o nagdugang ba ang danyos bangod sa nagluntad nga linog? May mga nakitaan tayo na mga damages. Pero ngayon kasi, gusto ko rin sabihin sa inyo na kahapon, Sunday, nakaparating tayo ng GRT. Another equipment na matitest natin yung ground using a non-destructive way. So, ididikit natin yung equipment, papaluin natin yung bakal na i-connect natin, alam natin kung mayroong crack, doon mismo sa foundation meron tayo na umabot ng 1 to 2 meters. So, pag gano'n natin, alam natin kung may mga cracks doon. So, kahapon nakarating na, sinimulan natin ito sa zipline, kaya temporarily pinaklose natin dahil yung mga foundation doon napaka-importante. Ang ginawa kasi doon sa Camp Sabros tsaka sa Eden, pinupuntahan ko nung Saturday, nagkaroon sila ng mga tension wire na magpe-prepare. Sa atin hindi kailangan, chinek ko na yung ground kung kumusta yung foundation. We have this engineering equipment na magkakaroon tayo ng mga test sa ilalim without any destruction using electricity movement or current movement sa baba using this equipment. So, ganun lang kasimple. Kaya't yung mga sheet pile na pinapile natin, hindi natin kailangan yan na hukayin at tinan kung gaano kataas yung nilagay nila. Equipment lang. Pag pukpok mo yan, magsisend yan ng signal kung ano yung length, ano yung strength ng bakal. Ibibigay niya sa'yo. So, ganun kasimple. Pero, ganun yung ginagawa natin ngayon. Hindi ko gusto isakripisyo yung mga kababayan natin. Ito naman yung hindi naintindihan ng mga tao. Gaya niyan. Halimbawa, bibili tayo ng ganyang equipment na, let's say, mag-worth ng mga ilang milyon yan, di ba? So, hindi ko alam, baka more or less mga 5 million yan. Kalaki ng pera, ginastos, hindi nila alam yung magiging effect niya. So, yun yung sinasabi ko palagi, na may mga bagay-bagay, na may mga desisyon kami na hindi naintindihan, pero ang end result nito, protection ng ating mga kababayan. Just like, for example, nag-implementa ako ng speed limit sa Tupi nung mayor ako. Galit na galit lahat. Lahat. Galit na mga motorist. Di ba? Hanggang sa tinatapunan ako ng masamang salita. Pero talagang in-endure ko lang yung pain. Kasi alam ko yun makakaprotekta. Hanggang pinailan ako ng kaso. Nung pinailan ako ng kaso, natalo ako. So, na-stop ang implementation. Ito ang history. Before the implementation, meron tayong 240 fatal accident every year. Every year. So, halos 1 fatal accident every day. Nung in-implementa natin for 1 year na implementation, no fatal accident nangyari sa bayan. Nung pinastop nila, bumalik ulit tayo sa 200 fatal accident every year. So ngayon, yung 240 na maraming namatay, ramdam nyo na ngayon. Yung decision meron ako noon. Saka nyo lang maramdaman kung maramdaman ninyo yung masamang output, lalong-lalo na sa pamilya ninyo. Yun yung trabaho ng Chief Executive na minsan hindi naiintindihan ng mga tao dahil hindi nila naramdaman yung posibleng epekto noon sa sarili nila or sa pamilya nila. Ganun lang kasimple yan. So, ganun din na dapat natin, bago natin i-judge yung action ng isang Chief Executive, pag-aralan muna natin na maayos. Kung tama ba or mali yung mga desisyon ng ating Chief Executive. Ngayon, galit na galit tayo sa flood control. Tama ba na ibinulgar ng ating mahal na Pangulo during ISONA ang flood control o hindi? Kasi galit kayo eh. Kung hindi, alam nyo ba? Kung hindi niya binulgar, alam ba ng general public? Hindi. Pero binulgar ng Pangulo eh. Alam nyo na, galit kayo sa kanya. Kaya kailangan talagang pag-aralan ng maayos. Bago tayo mag-react, bago tayo mag-comment, bago tayo mag-react. Kasi minsan nakakasakit tayo ng damdamin. Pero ang kagandahan kasi sa mga chief executives, talagang
trained na rin yan sila. Lalong-lalo na tumatagal, kagaya ko. 9 years ako naging mayor, 7 years ako naging governor. Gaano mo makatira sa akin, tatawanan kita kasi alam ko yung ginagawa ko na nasa tama at sa ayos. Nasa tama at maayos. Ano na lang yung apelido ko na tama at mayo kung tamayo, kung hindi tama at mayo. Tama kag mayo, di ba? Ilonggo na, ha? Tama kag mayo. Di ba?